pag-double naman ni Kim dyan sa tukaan scene kay Paolo Avellino. Good choice! Anyway, usap-usapan pa rin sa Kim Paulandia ang umano'y pagdo-double ni Kim tsaka kay Nadine Lustre sa isang kissing scene with Paolo Avellino. Nagdipa na rin online ang mga larawan tampok ang suot ni Kim na tila kapareha raw sa damit ni Nadine ayon sa mga ala detective na fanay. Kaya naman, nag-alingas-ngas lalo ang chismis tungkol sa umunoy pagtulong ni Kim sa eksena para gawing mas natural ang tukaan scene. Say din kasi ng ilan, good choice daw ito para mapalabas ang natural na kilig ni Paolo. Lalo pa true to life umano ang pag-iibigan nila ng Chinita Princess. Ayan, ikaw. Ako, well, ayokong, sabi nga nung nabasa ko, ayoko rin magpaka-killjoy. Pero feeling ko parang hindi naman naabot sa ganyang point. But of course, gusto ng marami na mangyari yung ganyan. Kaya lang kasi, di ba, ito yung pinagbasihan, the same outfit. So part ba si Kim muna? Number one part ba si Kim ng pelikula? Kasi pwede naman kung gagawing medyo comedy yan, mapapapayag ako na yung level ni Kim, papayag din sa ganyan. Kasi syempre hindi naman yan simple at basta-basta eksena lang, di ba? Posible naman talaga. Okay. Posible na posible magkaroon ng cameo role si Kim. Okay. Posible magkaroon siya ng partisipasyon dyan. Di nga lang natin alam kung anong klaseng partisipasyon. At posible yan, kung palagi ko sinasabi kasi, kahit dun sa Abante Liling, sinabi ko na, in-explain ko na may mga nangyayaring ganyan sa mga artista, dun sa mga nakarang mga pelikula like yung si Nora Honor, di ba? Lumabas siya dun sa Bad Bananas na pelikula. Pero walang kissing scene. Ginawa sa abroad, sa Las Vegas yata or sa isang desierto. Doon lumabas siya dahil magjowa sila ni Christopher De Leon. Pwede naman yung mga ganun talaga. At si Tony Gonzaga nga, di ba? Yung pelikula nila ni Piolo Pascual ang sumulpot. Tama ako, Piolo Pascual ang sumulpot doon sa pinaka-ending ay si Direk Paul Soriano na naging asawa niya. At marami pang ibang mga nagkaroon ng ganyan. Kahit yata si Juday Santos saka si Ryan. Marami naman talaga. Yung maraming ganyan. Totoong karelasyon. Pero yung kissing scene, hindi, teka muna. Posible, lahat posible. Pero, kung ito ay may pag-uusap o understanding o ex-deal ng management ni Kim. Pwede yun kumbaga pwedeng hilingin ng production ng pelikulang ginawa ni Paolo tsaka ni Nadine sa Paris kung po pwedeng lumabas si Kim at magkaroon ng kissing scene kung papayag ang production. Kasi baka hindi kasi in line dun sa mga pelikulang gagawin ni Kim na ganun yung tema na po pwede. Diba? Or kaya, kung meron mang gagawing pelikula si Paolo at saka si Kim na pwedeng parang doon pinagbasihan, doon sa kissing scene niya, doon sa appearance niya, pwede yon. Wala namang imposible. Yun nga lang yung kissing scene. Medyo duda ako doon. Pero hindi natin nga masabi. Kasi nga, siyempre mga professional na mga artista to, lalo na gusto kong tukuyin si Paolo at saka si Nadine. Papayag ba si Paolo na ang tawag dito hilingin niya? I mean, gagawin ba ni Paolo na hilingin niya sa production or hilingin kay Kim na ikaw na yung makipag-kissing scene sa akin, hindi na si Nadine, ganun. At saka parang yung director syempre, 'di ba? Medyo mahabang proseso yung mga ganyan-ganyan, lalo kung not unless nga comedy yung dating. Hindi ko alam yung tema ng ginagawang project ni Paolo at ni Nadine. Pero kung comedy, why not? Yung biglang magigising tapos si Kim yung ka-partner. Just para sa finale. Parang okay lang sa akin yan. Pero again, ayoko maging killjoy. Kung yan ang magpapasaya sa Kim Paulandia, kasi pinag-uusapan talaga nila yan, edi hayaan natin. Kaya lang sa press con talaga napakaraming sasagutin ng dalawa or ng tatlo. Siyempre si Nadine tatanungin din tungkol doon. Magandang promo to para sa pelikula. Doon hindi pa natin alam kung kailan to ipalalabas. At least kahit paano nakatulong naman itong si Kim na gawing parang interesting at kaabang-abang itong pelikulang ito dahil nga sinasabi nga pinapakulo na meron nga daw kissing scene at as in pwedeng magkaroon nga ng interest. Hindi lang ang Kim Paulandia, kundi mga casual viewers, mga ganyan. Pero sana, kung meron mang kissing scene doon sa pelikulang yan, sana pasundan agad ng pelikula ng Kim at saka ni Paolo. And then si Nadine naman ang lalabas. Yung ganon ba? Pero syempre, hiraman
hindi naman imposible yung hiraman ng mga artista sa mga productions. Oo, sa mga nangyayari network. naman yun Nangyayari talaga. yan. Pero kaya lang, di ba, kung may usok nga, may apoy, I'm sure napakaraming Pilipino. Nakita ko nga, di ba, may mga Pilipino na kinuha rin na mag-cameo doon, mag-extra. So malamang, kung sila ang source ng kwentuhan na yan, malamang totoo. So hintayin natin kasi syempre, I'm sure, kung meron mang ganon, pinapirma sila ng waiver para hindi mag-squeal or magkwento ng kung ano-ano man na nagaganap sa shooting. Kasi remember, may mga Pinoy doon sa Paris na syempre, nagbi-video rin sila na nasasabi nga, doon nga nag-start yung nakita si Kim, nakita si Kim, yung tawa ni Kim, lahat-lahat. So, tingnan natin, malay natin, di ba? Kaya lang ako sa ngayon, hindi pa ako masyadong convinced na may ganyang eksena. At saka kaya naman nandiyan dyan si Kim sa set na yan ng shooting dyan sa Paris. Kasi parang syempre bumate at magbigay pugay sa director na kaibigan din niya at syempre doon sa mga production staff nandoon. At syempre, di ba, kay Nadine na din. So, Pero sabi nga ni Badet, maniwala na lang tayo. Sige na, pwede naman ang saya-saya pag nagkataon na sila ang mag-kissing scene. Sabi ko nga, kung yan ang pero magpapasaya, go. wag naman sobra kasi yung mga ganyang mga sobrang dilulu na para kahit hindi totoo pinapakulo. Uy, pero malay mo nga, totoo. Hindi kasi ganito, hindi kung totoo okay lang, kung hindi. Kaya lang kasi minsan ito yung nagiging source para i-bash kayong mga Kim Paulandia at syempre si Kim at saka si Paolo. Diba? Ngayon pa nga lang yung sinasabi, meron ako narinig na parang may nabasa ako na bakit daw umi-eksena dyan si Kim sa Paris. Hindi naman ginusto ni Kim na pumunta dyan. Syempre, ginusto ni Kim na pumunta dyan para lang magbigay pugay pero hindi gumawa ng ingay at makaangkat ng ibang interest or ibang anong tawag doon? Impression. Sa iba. Ibang impression dun sa pelikula. Naging usapan online tungkol kina Kim Chiu at Paolo Avellino sa kanilang kissing scene. Marami kasing netizens ang nag-react at nagsabing good choice si Kim bilang kapartner. Kung pagdudoble ang ibig mong sabihin, gamit ng body double sa eksena, normal lang iyon sa industriya ng showbiz. Ginagamit ang doubles para mas maging comfortable ang actors, ma-manage ang camera angles, o kung may sensitive na eksena. Pero sa kaso ni Kim at Paolo, wala namang malinaw na kumpirmasyon na gumamit ng double. Karamihan ng comments na good choice ay reaksyon lang ng fans sa chemistry nila. Sa totoo lang, base sa mga lumalabas na balita at usapan online, mukhang hindi pa siya kumpirmadong totoong nangyari, kundi mas nasa level siya ng chismis or fan speculation. Yung issue na sinasabi na si Kim Chiu daw ang dumoble sa kissing scene ni Nadine Lustre kay Paolo Avellino ay umiikot lang sa social media at fan discussions. May mga segments pa sa online shows na tinawag itong good choice, pero komentary lang iyon, hindi official confirmation. More on hype kaysa factual news. Karaniwan sa showbiz, mabilis kumalat ang ganitong what if o chika lalo na kung trending ang love team like Kim Pao. Walang solid na ebidensya o pahayag mula sa production o sa mismong artists na nagkaroon talaga ng body double sa eksenang iyon. Posible ring ginagamit lang ito para dagdag kilig at engagement ng fans lalo na't sikat ngayon ang series nilang The Alibi. Hindi siya maituturing na verified news. Mas safe sabihin na intriga lang na pinapalakas ng fans at online buzz. Sa ganitong klaseng balita tungkol kina Kim Chiu at Paolo Avellino, lalo na yung claim na dumoble si Kim sa kissing scene ni Nadine Lustre kay Paolo Avellino, kailangan talaga ng konting pag-iingat bago mag-react ng todo. Una sa lahat, halata na malaki ang role ng fan culture dito. Kapag may bagong tambalan na nagkiklik tulad lang Kim Pao, natural lang na nagiging sobrang invested ang fans. Yung simpleng eksena, nagiging usap-usapan, binibigyan ng iba't ibang interpretasyon at minsan napapalayo na sa actual na nangyari. Yung good choice na linya, parang naging paraan na rin ng fans para ipakita kung gaano nila gusto ang chemistry ng dalawa. Hindi necessarily patunay na may ganong pangyayari behind the scenes. Pangalawa, kung iisipin mo ng mas realistic, hindi basta-basta nangyayari ang paggamit ng body double sa ganitong eksena nang walang malinaw na dahilan at kumpirmasyon. Sa industriya, ginagawa ito kung may safety, scheduling or comfort concerns.
Pero kung biglang lalabas ang ganitong claim ng walang official statement mula sa production o sa mga mismong artists, malaking posibilidad na speculation lang ito na lumaki dahil sa social media. Pangatlo, interesting din kung paano pinapalakas ng ganitong balita ang hype. Kahit hindi kumpirmado, pinag-uusapan, nagte-trending at mas maraming tao ang nagiging curious sa proyekto nila. Sa isang banda, nakakatulong ito sa visibility ng show o pelikula. Pero sa kabilang banda, may risk din na maligaw ang focus ng audience mula sa kalidad ng acting at story na pupunta sa intriga at chismis. Kung tutuusin, mas magandang tignan ito bilang reflection ng lakas ng chemistry nila bilang on-screen pair. Hindi naman mag-iingay ang fans kung walang spark na nakikita. So kahit hindi verified yung balita, ipinapakita nito na effective sila sa pagkuha ng kilig at atensyon ng audience. Ang balitang ito ay mas mukhang produkto ng fan imagination, social media amplification, at hype culture sa showbiz kaysa isang solid, factual na pangyayari. Mas okay pa rin na hintayin ng official na pahayag kung meron man at i-enjoy na lang ang projects ni na Kim at Paulo base sa kung ano talaga ang ipinapakita nila sa screen, hindi sa mga haka-haka sa labas. May ilang mas malalalim pang anggulo na pwedeng idagdag sa usapang ito tungkol kina Kim Chiu at Paulo Avellino, hindi lang bilang chismis kundi bilang bahagi ng mas malaking galaw ng showbiz ngayon. Epekto ng love team culture sa interpretasyon ng fans. Sa Pilipinas, malakas pa rin ang kultura ng love teams. Kapag may bagong tambalan at tinatangkilik tulad ng Kim Pao, nagiging sobrang observant ang fans sa bawat detalye, kahit maliliit na eksena. Dahil dito, kahit simpleng kissing scene, pwedeng ma-overanalyze at lagyan ng kwento tulad ng may dumoble o may special arrangement. Social media bilang amplifier ng intriga. Hindi na kailangan ng traditional media para kumalat ang balita. Isang post, clip o comment biglang nagiging viral, nagkakaroon ng iba't ibang version at minsan nagiging katotohanan sa paningin ng iba kahit walang ebidensya. Ito posibleng nangyari sa issue na ito, lumaki dahil sa shares at reactions, hindi dahil sa confirmed na source. Image management ng mga artista. Parehong may established image sina Kim at Paulo. Si Kim, kilala sa pagiging relatable at wholesome. Si Paulo, mas mareserba at serious ang dating. Kung totoo man o hindi ang balita, sensitive ang ganitong topic dahil pwede itong makaapekto sa branding nila. Kaya kadalasan, kung walang official statement, ibig sabihin, pinipili ng management na wag palakihin ng issue o hindi ito totoong significant behind the scenes. Marketing angle, intentional man o hindi. May posibilidad din na kahit hindi sinasadya, nagiging libreng promotion ang ganitong intriga. Kapag pinag-uusapan ng isang eksena, mas maraming nanonood, mas nagiging curious ang casual viewers, mas tumataas ang engagement online. Sa madaling salita, kahit chismis, nakakatulong pa rin sa popularity ng proyekto. Reality check sa audience. Ito siguro ang pinaka-importanting dagdag. Hindi lahat ng trending ay totoo. Hindi lahat ng narinig ko ay nangyari. Mas healthy para sa viewers na maghintay ng verified info at iwasan ang agad-agad na paniniwala at iseparate ang entertainment sa real-life assumptions. Ang balitang ito ay hindi lang tungkol sa isang kissing scene. Ito ay isang magandang halimbawa kung paano gumagana ang fandom, kumakalat ang impormasyon online, at nabubuo ang katotohanan kahit walang kumpirmasyon. Kung tutuusin, mas sinasabi nito kung gaano kalakas ang impact ni na Kim at Paulo ngayon kaysa sa mismong issue ng pagdodoble.